Magandang umaga po, DJ Chacha at Manong Ted at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oo. Napanood niyo po ba yun pong press con ni Ombudsman Boying Remulla kahapon? Kasi hindi ko alam kung ako lang nakapansin. Parang tila, ano ba, nagbago ba yung tono niya? Kasi parang nung December, sinasabi nila, meron pa siyang binigay na petsa nung una, meron ng mga makukulong, meron ng mga kakasuhan. Sa pahayag kahapon ng Ombudsman, ang sinasabi na niya, hindi na siya magbibigay ng timeline sa paghahain ng kaso and even dun sa pagpapakulong sa mga sangkot dito po sa flood control scandal. Anong reaksyon niyo po dito? Ayan, siyempre ah, pinapahayag natin ang ating galit at dismaya no, sa nangyayari na pinangako nila, natatandaan po, December 15, may Mhm. makukulong raw na big fish. May mga lalabas sa bagong warrant of arrest. Pero wala. No, ang closest to a big fish that we have is Diskaya. Pero bukod doon, senador, kongresista, walang major na nakasuhan at o nakulong. Ang congressman lang na nakasuhan ay si Saldico, pero yun pang nasa ibang bansa, di ba? So sa tingin ko ay napansin nating lahat nga no, yung medyo pagbabago ng tono. Siguro in-anticipate din kasi nila na after ng Christmas season, magkakaroon ng kaunting tulog o lull. Siyempre, nag-focus ang mga tao sa celebration, Pasko, reunions, etc. So ngayon January, parang ano pa lang, magre-recover pa lang tayo ulit sa mga nangyari nung December, di ba? So kaya maganda itong nangyayari ngayon na gusto nating ipaalala sa ating mga kababayan ano, na tuloy ang laban. Kasi parang nananamlay ang gobyerno doon sa laban sa korupsyon, tayo dapat ang talagang patuloy na mga lampag. No? Kaugnay niyan, ah, sa tingin natin, tiyak na magkakaroon ng malaking rally ulit sa February 25. Kasi ika-apat na pong anibersaryo ito ng EDSA 1. At pagpapaalala ito ulit sa taong bayan at sa gobyerno. Ano ang kapangyarihan ng mga mamamayan kapag nagsama-sama? May magagawa. May pwedeng baguhin sa lipunan pag nagsama-sama tayo. So yun po ang focus natin sa ngayon, kasabay pa ng siyempre ay pagpapalakas sa inabot na natin. So kinakausap natin iba't ibang grupo, iba't ibang organisasyon, nasa process tayo ng consolidation para eventually sa February 25, hopefully, sama-sama ang lahat ng grupo. So yun po ang ginagawa natin ngayon. At yung ilan sa ating mga kasama sa Kilusang Bayang kontra Coracoc, I think ay naghahanda na rin para sa posibleng filing ng impeachment case kay VP Sara Duterte kasi nung nakaraang taon, na-unsyami yun, definitely this year, sigurado matutuloy ulit yan. At pinag-aaralan din ang posibilidad na kung may sapat na ebidensyang matitipon ng posibleng koneksyon ng palasyo sa flood control scam, pwede rin na magkaroon ng impeachment case laban sa ating president. Okay, so dalawang bagay na po ito. Sure ball Feb 25, there's going to be a big rally happening in time for the dito nga po sa pagdiriwang ng EDSA. Pero hindi pa sigurado, nakikipag-usap pa po kayo sa iba't ibang grupo kung isang venue na lamang po ito. And then yung sinasabi nyo rin kanina, posible na yung talagang filing ng impeachment case against VP Sara, pero nangangalap na rin po kayo ngayon ng mga ebidensya dito sa flood control scandal. Kung makikita talagang may kaugnayan sa Pangulong Marcos Jr., maghahain din po kayo kasama ang iba pang grupo ng impeachment dito po kay President Marcos Jr. Tama po ba yon? Open po tayo sa ganoong posibilidad kasi nakita natin no, maraming undersecretary at cabinet secretary mismo ay tila isinangkot ng mga resource persons, mga sinasabing may kinalaman din dito sa flood control, mga malalapit sa presidente sa palasyo at tumanggap rin si President Marcos ng campaign donations from contractors. So pinag-aaralan natin lahat ng available na datos at umaasa tayo na magkakaroon pa ng mga future whistleblowers, may mga lalabas pang ebidensya. Basta tuloy-tuloy na mapalawak at mapalalim ang investigasyon. Kaya yun nga ang panawagan natin sa ombudsman at iba pang ahensya. Seryosohin nila yung trabaho nila, di ba? No sacred cows, wala dapat santuhin ang investigasyon. Kasi parang nagkalimutan noong December, ngayon, hindi pwede yan. So kaya yun rin ang gusto natin mangyari sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy natin pag-usapan, tuloy-tuloy tayo mag-usap-usap, magpalakas, magparami para sa Feb 25 at lagpas pa
siguradong ipapangalampag natin ito na wakasan na ang sistema ng mga corrupt na political dynasty. Oo. Prof. David, saan yung magiging venue natin since anniversary yan ng EDSA? Sa EDSA po ba yan or sa Luneta? Sa ngayon, wala pang definite na napag-uusapan pero malaki ang posibilidad na may program sa EDSA, most probably. Pero siguro open din sa possibility na kung sa Metro Manila, pwede kasi ang mangyari, di ba? Pwedeng umaga may pagtitipon din sa Luneta kasi hindi naman lahat nakakapunta sa EDSA pero magsasama-sama sa hapon sa EDSA. Yun yung isang possibility. Pero ang isa ring tiyak, yung pong mga nasa iba-ibang probinsya na hindi naman makakapunta talaga sa Metro Manila, talagang nagpapalakas din po ang iba't ibang mga anti-corruption groups. We are in coordination with them sa iba-ibang lugar para magkaroon din ng mga major protests or rallies sa iba-ibang lugar sa Pilipinas sa araw na yon. So magiging pambansang araw ng protesta laban sa korupsyon ulit itong 40th anniversary ng EDSA People Power 1 sa February 25. Professor, I would like to respectfully remind you of what happened itong pinakahuling inyong supposed to be rally sa Luneta, ha? Na kayo'y na-dribble ng city government at ng Luneta Parks Development Authority. Ako, I suggest, bukas pa, Monday pa lang, mag-apply na kayo ng permit doon sa parks development na ito. Kasi nung panahon na naandoon kayo, hindi kayo nakapag-set up ng stage kasi dinribble kayo nitong si Cesar Chavez ng Office of the Mayor. Pati nitong pinaasa lang kayo, wala naman kayong papel, kaya may katwiran sila na itaboy kayo sa liwasan. So ang akin lang dito, siguro naman alam nyo na ang inyong leksyon, kung hindi sila papayag, hanap tayo ng isang venue na pwede. Otherwise, wala, mapufrustrate lang yung mga pumunta doon, nasiraan ng loob eh. Yun ang akin lang paalaala sa inyo, Professor. Salamat po sa paalala. At as soon as possible po, ipa-file natin ang mga necessary paperwork para matiyak na mas maaga ang coordination at mas matiyak na maaga ring malalaman yung actual na venue. Huwag na kayo padadala sa mga mambobola. Ito na ngayon, ulit si Chacha. Saka ako another concern, Prof. David, pangatlo na po ito eh. Yung pinakamalaki nangyari nung una, before yung hindi po kayo napayagan dyan sa Luneta na makapag-set up, hindi po ba posible na talagang isa lang yung venue para di na rin po magkaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan na pupunta sa rally? At para mapakita rin po natin dito sa mga nakaupo sa pwesto na sangkot dito sa flood control scandal na nagkakaisa tayo. Kasi kung dalawa na naman ulit yung venue, napaghahalataan pangatlong rally na, hindi pa rin tayo united. Definitely, seryoso nating pag-uusapan ito at tuloy-tuloy yung pakipag-usap natin sa iba't ibang grupo. Isang posibilidad din yun, na talagang isang malaking aktibidad lang sa Metro Manila na magsasama-sama ang lahat ng grupo. Pero kung sakaling mangyari nga, meron na umaga, merong hapon, basta yung isa doon, siguro dapat tiyakin na nandoon represented lahat ng grupo, both the Luneta and EDSA groups na dating magkahiwalay. So yun ang pinapangako natin na we will do everything para matiyak na may united action sa Metro Manila sa araw na yan, sa February 25. Kasi parang, sigurado naman na naintindihan din ng mga taga-EDSA yan na kailangan magkaisa. Anniversary nga yan ng EDSA. Hindi po maganda kasi talagang tignan. Kung watak-watak ang rally. Mamaya papaliwanag ko sa iyo separately kung bakit may mga mamaya ko yung transactional politicians doon sa isang grupo. Ganito, sila Professor, magalang naman sila. Hindi, susubukan namin, makipag-usap. Oo, may mga pumapayag na sa iisa lang, pero may mga kumukontra. Hindi ko lang alam kung aaminin niya ni Professor David. Well, yes, nung nakaraan pong mga cycle ng usapan, talagang, di ba, ito naman, naging public knowledge na doon sa ilan sa mga grupong nasa EDSA, talagang hindi nila gustong magkaisa yung dalawang grupo. Ang kanilang sticking point ay yung ayaw nila na may magbibitbit ng placards and banners na may mga papangalan ng politiko, specifically the Marcoses. No?
Pero syempre, sa atin sa Luneta, ay malaya ang lahat. Mm. Kasi klarong-klaro na nga ngayon, di ba, na itong lahat ng dynasties ay corrupt. At lalo na yung top 2 dynasties. Kaya dapat nasa placard and banners yan. So, yun ang, sa tingin ko naman, for February 25, Mhm. mukhang mas malinaw naman na kailangan bitbitin yan. Okay. Kasi kahit nung Feb 20, nung nakaraang rally sa EDSA, may mga nagbitbit din. No? Mm-mm. So, Mm. ibig sabihin, talagang ina-acknowledge na rin na Sige. gano'n na talaga ang sitwasyon. Okay, ganito, Sir Professor David, kung babalikan lang natin ang mga nagdaang hearing kamo, di ba? May mga nababanggit na nga dito. Meron tayong whistleblowers ngayon, no? Si Bernardo na hindi natin alam kung nasa saan, and we sincerely pray na hindi pa nagbabago siya ng stand, ng kaisipan, paninindigan at ng kanyang statement. Kasama na si Alcantara na nagsaulingan ng pera. At sila kasi nagtutulungan doon sa kanilang statement, merong corroboration, ika nga. Kung babalikan lang natin, just to remind everyone na minsan pa, hindi ba napakinggan natin yung mga statement sa mga pangalang Maynard Ngu at Trygive Olayvar? Naalala natin, di ba? Okay. Ngayon, Tama po, tama. yes, okay. Yung Maynard Ngu may mga aligasyon. Oo, dito sa affidavit mismo nitong si Bernardo, siya mismo ang katransaksyon at sa kanya mismo naghatid ng pera. Sa office sa Makati at maging sa Valenzuela. Okay, for specific politician, and then may mga sinasabing koneksyon ito sa mga nakapwesto. Ngayon, meron din yung Trygive. Sa huli pong talumpati at pagpapaliwanag ni Senator Ping Lacson, ito yung sinasabi na pinaghahatiran ng bilyong piso, umabot sa 2 bilyon sa basement ng isang hotel at pinupuno yung isang armored van. Naalala mo? Tama po. Opo. Yes, okay. And then, ang sinasabi nga nung Trygive daw na huwag ka muna mag-deliver kasi puno na eh. Oo, di ba parang tsaka na tayo mag-usap kasi busy kami. Oh, habang bilyon-bilyon ang inihahatid sa kanya. Oo. Pero napansin mo, walang banggit nitong 2 starring na ito sa alimang investigasyon na nangyayari ngayon pati sa ICI na hindi ito pinatawag itong 2 ito eh. Anong take mo Yan dito? nga po. Anong take mo dito? Yan, kaya iyan nga po ang posibilidad na talagang si Maynard mo ay may malaking posibilidad na may mas malaking tao pa nasa likod niya. Kasi sa ngayon nga parang wala pang warrant of arrest at hindi nga yata napatawag sa mga investigasyon. Pero kung tama ang pagkakatanda ko, kasama siya sa pinangalanan ni Undersecretary Bernardo. Yung affidavit ni Bernardo ginamit para makasuhan si Saldico. Kaya yun ang panawagan natin sa gobyerno. Seryosohin din ang paghahanap ng ebidensya o datos tungkol kay Maynard Ngu kasi binanggit siya ni Bernardo eh. So imposible na hindi siya sangkot sa nangyayari. So ang pwedeng gawin ng ombudsman, kalkalin lahat ng dokumento tungkol kay Maynard Ngu at ang kanyang posibleng connection dito sa mga nangyari sa flood control. Lalo pa at dapat natin bigyan diin na si Maynard Ngu ay konektado na sa Malacanang noon pa dahil na-appoint siya as special envoy sa panahon ni President Marcos. At bago pa ito, noong 2022 elections, nagkaroon ng major fundraising activity si Bongbong Marcos, si President of then candidate Marcos, sa isang bar na pag-aari ni Maynard Ngu. So hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila kilala itong taong ito kasi talagang masasabi nating close sa kanila. Kasi tumutulong sa pagkakampanya nila noon at na-appoint pa niya sa isang major na special envoy position. Although ngayon hindi na. So, wala na siya sa special envoy position. Kaya yun ang panawagan natin sa ombudsman. Kung seryoso siya sa kanyang trabaho, tiyakin na yung mga ganitong tao na nababanggit sa mga affidavit ay talagang kakalkalin lahat ng dapat makalkal na bagay tungkol kay Maynard Ngu. Kasi pwedeng ito yung smoking gun or connection sa palasyo. At meron pang Trygive Olayvar. Specifically po dito sa Bernardo affidavit, if I may remind everyone, Your Honor, 23, sometime 2024. Again, this is an allegation. Sana nga,
iporsu ng nag-iimbestiga kung totoong gusto mag-imbestiga. Sometime 2024, Yusek Olaivar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects, etc., etc. Yun na po ang simula ng kanyang salaysay po dito hanggat sa humantong sa binabanggit na mga deliverables, di ba? So, yung nga pong atin din pinagtataka po dito, kasama po ni Profesor, bakit yung Olaivar na imbitahan isang beses, hindi sumipot, ganun na lang yun. Tama po. As of last check, wala. Chinek ko rin nga ang kanyang pangalan. Ang huling pagbanggit sa kanya ng media ay halos 3 months ago pa. No? Pagkatapos noon, wala nang nabanggit. Hindi na rin siya naipatawag sa mga investigasyon. Kaya talagang itong 2026, para tayong magsisimula ulit ng bago eh. Kasi yung mga na-aresto noong 2025, alam natin directly na sangkot sila, si Descaya, nasabi, inamin niya, di ba? Pero ang problema kasi rin sa mga ito nga, di ba? Hindi pa nila ikinakanta ang buong alam nila. So yun rin ang panawagan natin sa mga na-aresto na at doon sa mga may warrant of arrest na ngayon. Kung hindi, sumuko na sila sana no, para mas mabilis ang hustisya. At the same time, sabihin na nila lahat ng alam nila under oath para magkaalaman na sinong mastermind. Yun rin panawagan natin kay Saldico, di ba? Kasi yung kanya mga sinabi, mabibigat na alegasyon. Pero mananatiling alegasyon kung hindi siya uuwi at hindi niya haharapin din yung kaso sa kanya at hindi siya magte-testify under oath. So, yun ang panawagan natin sa lahat ng whistleblower para sa bayan, ikanta nyo na po lahat ng alam ninyo para malaman sino ang mastermind. Diba? Opo, pero yung iba dyan kakanta lang kapag sila ay naiipit na o cornered na. Pero hindi mangyayari ang pagkanta na yan kung hindi nga sila talagang uusigin. Kasi sa ngayon, kapag nakarinig tayo ng katwiran, Profesor, na kailangan ng matibay na ebidensya, kailangan ng personal knowledge, di ba? Yun lagi yan. Hindi pa pwedeng kwento-kwento lang. Ito, dito, sabi, finally, I would like to add that deliveries of cash were personally made by me, Bernardo, to Maynard Ngu at his office in Manila. Hindi ba? Kaya talagang isipin mo, ito mismo sinasabi, nagde-deliver ako ng pera dito, pero wala na ho tayong narinig na anuman pong pagpupursige sa mga individual na ito. Bukas ang aming pong programa sa panig ni Maynard Ngu at nitong si Tragic Olaivar. Kung gusto ho ninyo magpa-interview, pero itong po gusto ko lang kayong paalalahanan, katulong po si Profesor, dito ho sa mga pangyayaring ito na para bagang ang kanilang eksena magkalimutan o kaya mangyari na pipiliin na lang nila kung sino ang kanilang iaalay. Tama po. Kaya sa atin naman, no, sa tingin natin, hindi talaga magkakalimutan dito kasi flood control scam. Tapos laging may ulan, laging may baha, bagyo dito sa ating bansa. Talagang malakas ang magiging paalala sa atin sa tuwing may bagyo at baha na nangyari itong korupsyon, ninakaw yung perang dapat sa flood control. Kaya sa mga kababayan natin, tuloy-tuloy natin pag-usapan po ito. Tuloy-tuloy tayong manawagan na ikulong ang lahat ng mandarambong, ikulong lahat ng sangkot, lalo na yung mga mastermind. Amen. Salamat na marami, Professor. Talagang napapanahon to pagtawag namin sa iyo kasi nga yan ang balita ngayon. Febrero 25 po, may paparating na malawakang rally. Para po pa rin sa protesta po natin kontra korupsyon. After all, natanggal yung unang Marcos nang dahil sa korupsyon. At yan po is to remind everyone, korupsyon at paglabag sa karapatang pantao. Professor David Michael San Juan, muli kaming tatawag bago po mag-Pebrero para paalalahanan po ang lahat sa ating pong ginagawang advokasiyang ito. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!